Hello, hello, Aries Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for February 1 hanggang 8. Nako, nasa first week na tayo ng Pebrero. Napakabilis sa mga araw. Ano po naghihintay para sa inyo? Alamin natin. Let's begin. Inhale and exhale, Holy Spirit, Spirit Guides. Ibigay natin kay Aries ang mga mensaheng dapat nilang malaman para sa linggong ito. In your overall energy, meron po kayong the Knight of Swords. Beautiful. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Judgment card. In the area of what you need, meron po kayong the Six of Cups. Beautiful, beautiful. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the King of Wands. In your near future, meron po kayong the Sun card. Wow, alam mo na. Tapos na to. Kapag lumalabas si Sun in any of my reading, this is gonna be a very, very beautiful week para po sa inyo. In the area of your challenge, meron po kayong the Hanged Man. In your fortune, meron kang the Strength card. Lovely, lovely, lovely. In the area of your divine messages, meron po kayong the Hierophant. At ang outcome nyo po for the week, ito po yun, mamaya sabay-sabay natin siya bubuksan at the end. But first, mga mahal kong Aries, thank you po muna sa inyong donation, saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Yan lang po yung tanging paraan to support me po every time na meron tayong libreng reading para po sa inyo dito sa ating channel. Salamat din po sa bawat like and comment, malaking tulong din po yan. Thank you po. So, in the background of your reading, meron kang the Tower card. Things are changing for the better. Okay? Kung meron mang mga dapat pagdaanan ngayong linggong ito, makakaasa ka, magbabago na yan. Meron kang mga hinihintay na mag-evolve or magkaroon ng mga upgrades or changes or parang level up kumbaga. So kung ano man yung mga pangit na bagay na parang sabi mo mag-shake up ka na, it can change now. So, be ready. Magkaroon ka ng fighting mode this time, Aries, because mapapalaban ka ngayong linggong ito sa mga pagbabago. Kaya anong dapat gawin ngayon ni Aries? Maging flexible ka. Matuto kang mag-adjust para kung ano man yung mga pagbabago, kayang-kaya mong daanan. Pero huwag kang mag-alala. Kung ano man yung mga changes na yan, it will lead you to your better life. Okay? Huwag mong katakutan, huwag mong kontrolin, huwag mong puwersahin, hayaan mong mangyari. And kapag nakapag-settled na, things will be alright. Okay? So napakagandang background energy ito. Partneran natin to ng card of the week. Collaboration. Collaboration achieves greater goals. O ngayon daw linggong ito, Aris, matuto ka daw makipagtulungan sa ibang tao para makita mo kung paano bibilis at kung paano titibay at gaganda yung outcome ng goals mo. Kumbaga, pag alam mong kailangan ng makipagtulungan para makasabay ka sa agos, go push. Because the more people na ikipag-cooperate sa'yo, the better. Okay? So, in your core energy, meron kang the Knight of Swords. Si Knight of Swords, sinasabi dito, Aries, ng iyong spirit guides na sumugod daw tayo, lumaban daw tayo. Huwag daw tayong aatras kahit na maraming changes. Hindi ito ang panahon na manghihina ka. Hindi ito ang panahon na bigla ka nalang bibitaw o bababa ang iyong energy. No, 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 no. Dapat lalo kang ngayon lumakas. Lalo kang ganahan. Lalo kang maging uh, uhaw sa goal or uhaw sa tagumpay, no? Ipakita mo na you will stop at nothing para maabot yung gusto mo. Panahon to para maging mas sabayan yung momentum ng buhay, especially everything is changing. Kaya kailangan talaga maging flexible ka, maging maparaan, madiskarte para dire-diretso pa rin yung andar ng buhay mo this time. Okay? So, i-clarify natin yan. The Knight of Swords being clarified by the Nine of Cups. Yes, wow, alam mo na. Aries, kung lahi ka nanonood sa akin, pag lumalabas si Nine of Cups, panahon na for you to make a wish. So ngayon, pumikit ka na, mag-wish ka na ngayon, and it will be granted for you. Okay? So, sinasabihan ka dito, Aries, ng yung spirit guides na kung ano tong wish mo, kung ano tong pangarap mo or goal mo, tatapatan natin siya ngayon ng sigasig at sipag. Okay?
Hindi tayo parang maghihintay na lang ng grasyang bumagba sa langit. No. You will show the universe na kaya mo mag-effort at kaya mong maging seryoso at magpawis para sa mga goals mo this time. Ikaw ay tinatawag na maglabas ng maraming um, lakas or energy or effort sa mga bagay na gusto mo maganap. Okay? Hindi pwede ngayon, linggong ito, Aris, ang tutulog-tulog. We will fight until we make it. Okay? Very important yan. So, tanungin kita ngayon, Aris, ano ang goal mo or wish mo na gusto mo nang makuha ng mabilis? I-comment mo yan sa baba. It will happen para sa'yo. I-manifest na natin yan. Example, I claim, I manifest na tong wish kong tong blank ay dumating na ng mabilis para sa akin. Comment down below, it will be yours. Okay? In the area of what you need to focus, meron ka pong judgment card. Judgment card here in your reading today is telling you mag-focus ka sa mga bagay na dapat mong ma-realize. Meron ka daw mga katotohanan na mabubunyag ngayong linggong ito. Example, kaya pala ako nalilate kasi traffic pala tong kalsadang to. Teka, maghahanap nga ako ng bagong ruta. Mga ganyan. Kaya na-realize mo, kaya pala hindi ako nakakaipon-ipon kasi ganito. So, kung ano yung mga realizations mo this week, hindi mo basta-basta lang yan malalaman. Kailangan pag na-gets mo, na-realize mo, a-actionan mo, ha? Dapat itatama mo siya. God, the universe, and your spirit guides are giving you the sign and giving you the chance this time na maitama yung isang bagay. Kaya, wag na wag mo i-ignore kapag meron kang nalaman o meron kang na-realize sa buhay. Okay? Pagkakataon yan para sa'yo para itama siya. Kaya wag mong i-ignore. Minsan-minsan lang to pag may nare-realize ka na parang, ganito pala. Ganyan pala. So, itama natin. Okay? Judgment cards being clarified by the Devil card. Okay. Now is the right time for you to really avoid and i-dispel sa buhay mo yung mga bagay na nagpapadistract sa'yo sa mga dapat mong gawin. Meron kang calling ngayon. Yung calling na yan talaga yung dapat mong gawin. Pero ramdam ko dito na nahaharangan ka daw ng mga distractions. Meron ka mga kaliwat ka ng mga pumipigil sa'yo para maabot ito at magawa mo yung dapat gawin. So sabi dito, iwas-iwas ka sa mga taong toxic, sa mga taong nagpaparamdam sa'yo na mahina ka, mababa ka, or hindi mo kayang gawin. Labanan mo yung kanilang panliliit. O kaya malay mo ikaw din pala to na minsan nadadaig ka ng iyong takot. O kaya parang feeling mo kahit kaya mo naman, na-realize mo na kaya ko to, pero lagi mo iniisip baka mapahiya ka, baka ma-judge ka, makahusgahan ka or mapahiya ka, no? So, itapon natin sa bintana yung ating mga takot para totally ma-accept natin at mayakap natin yung rutang binibigay sa atin ni God. Okay? Huwag mo nang isipin pa yung iba. At huwag kang papakontrol sa ibang tao na walang ibang hangad kundi ang kanilang makasariling pagnanais. Kaya walk on your own, have the power to direct your life and do what you need to do. Okay? Napaka-importante niyan. So Aries, saan po kayo nanonood ng ating reading for today? Comment down below, babasahin ko po yan. Gusto ko malaman kung taga saan kayo at saan nakakarating ang ating mga readings for today. Okay po? In the area of what you need, meron kang the Six of Cups. Sabi dito, Aries, alam mo narinig ko, sabi niya, patawarin mo na yung past. Parang ganon. Especially kung ano yung mga nagdulot ng changes sa life mo, forget na daw natin yon. At unahin na lang daw natin yung mga happiness, yung mga magpapaligaya sa atin ngayon. Kaya now this is really a big sign for you to let go of the past, let go of something that is negative para sa'yo, para ma-appreciate mo daw yung mga bagong bagay or bagong buhay na binibigay sa'yo ni God. Nakita ko yan for you. So now, while watching this video, gusto ko sanang mapagnilang-nilayan mo, Aries, no? Ano ba yung mga bagay na dapat ko nang palayain? Mga bagay na dapat ko nang i-let go, ipagpasa Diyos na lamang, at saka tanggalin na yung bigat sa dibdib ko. Kasi once ginawa mo daw yon, lalaya ka na at makukuha mo na talaga yung security
at totoong regalo sa iyo ni universe. Meron daw binibigay sa iyo si universe na regalo or blessing, pero parang naantala siyang pumasok kasi kailangan talaga natin ng deep cleansing about something. Uh, Tanggalin mo na sa sarili mo yung negativity, mga puot, resentment, away, hindi pagkakaunawaan, mga bagay na lumipas na so dapat nang hayaan sa past, mga ganon. So you need to really look inside your emotions para maharap na yan, okay? Six of Cups. The Emperor card. Yes, now is the right time for you to tell yourself, kayang-kaya kong ibalik sa buhay ko yung control ng buhay ko na nawala noon. Dahil nga may mga nagbabago, may mga painful kang experiences, nakaka-apekto pa rin sila sa'yo. At ngayon, parang tinatawag ka na yung spirit guides na huwag ka nang papa-apekto doon. Maging matapang ka this time to rebuild your life again without this negativity in the past. Kayang-kaya mo daw baguhin ang buhay mo, magkaroon ka lang ng lakas ng loob. Alam ko nang galing ka sa isang very chaotic energy in the past, whether sa trabaho, sa pamilya, at para bagang minsan wala kang sariling boses, wala kang sariling pagpapasya. Now, binibigyan ka ni God, ni universe, ng power to lead your life again. At makalayo ka na sa mga nangyari before. Palayain ang sarili from the past. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the King of Wands. Yes, meron kang pangarap ngayon. Meron ka ng great, great idea na gusto mo nang gawin or gusto mo nang ilaban. Kaya parang napakalakas ang energy mo or momentum sa'yo to do this. Matagal mo na itong pinag-isipan at pinaghandaan. Pero noon, marami kang takot, pangamba, duda na baka ma-judge, baka matalo lang, baka mauwi sa wala, nakakahiya. No, marami kang ganun dati. Kaya nag-flip-flop ka o nagadalawang isip ka sa journey na ito. But your spirit guides are telling you, ramdam niya na meron ka ng malaking move, malaking driving force para ituloy ito. Kung ano man tong planong to, halimbawa, plano mo nang pumunta sa abroad, or mag-apply na sa bayan, or simulan na yung pagkukumpuni ng bahay, o kaya simulan na yung proseso para mag-migrate kami. Meron kang big, big dream na nakakalula ito. I understand, maaaring may takot ka pa din, pero ngayon sabi mo, it's now or never, abutin ko na, isugod ko na to, so that things will change for us eh. Medyo uhaw ka din ngayon, Aries, sa pagbabago, no? Para nauuhaw ka doon sa drive at saka sa motivation to have changes in your life eh. I don't know why, nakita ko parang may pattern eh. May pattern sa buhay mo, sa pamilya mo, na na-realize mo na parang, ano ba to? Bakit ganito? Bakit paulit-ulit lang? I need to change my life. And binibigyan ka ngayon, ngayong linggong ito, Aries, ni God, ni Universe, ng chance na baguhin for the better ang life mo. Okay? So now, let's focus on your goal. Meron kang balak na gawin na plano, kaya kailangan malinaw sa'yo yan. Pag malinaw na, magkakaroon ka ng undeniable lakas ng loob na ilaban siya. Okay? Clarify natin yan. The King of Wands being clarified by... Oops! Yes, the Two of Wands. Talaga naman, kakasabi ko lang kanina, gusto mo nang kumawala sa comfort zone mo. Gusto mo nang umalis sa isang bagay o sa isang lugar o sa isang relasyon na parang kumulong sa'yo for a very long time. And doon parang naging stuck ka, naging stagnant water ka doon. At sabi mo, parang binuburo lang ako dito. I want to get out. I want to explore. I want to bring to life my dreams, my accomplishments, my goals. Kaya ngayon, nagbubuo ka ng plano, no? Parang meron kang hinahanda. And paunti-unti, sabi dito, magiging super klaro na rin yan. Ang mahalaga, nagkaplano ka, naghahanda ka para doon sa journey. And panahon na to take a risk, to make a move. At huwag nang papakadena sa mga takot mo at saka sa mga maling paniniwala mo. Gumising ka daw, gising, gising, gising for you to be able to change your life at makarating ka na sa brand new chapter ng buhay mo. Okay? In the area of your near future, meron kang the Sun card. Dito, kita-kita ko, satisfied ka pagdating sa mga pagbabago at saka sa mga katapangang ginawa mo para maabot ang pangarap. You're very free. You're very happy. You are now enjoying the fruit of your labor at napakagaan ng buhay.
napakaliwanag din ng isip mo pagdating sa mga gusto mo at pagdating sa mga ayaw mo. Kumbaga, siguradong sigurado ka na sa landas na gusto mong tahakin dahil napakaliwanag dito. Nakita ko rin na kumpara dati na parang puro kayod, pagod, hirap, trabaho, tulog. Dito nakita ko sa'yo, in the near future, you're gonna be able to enjoy your life even more. Nakapagbakasyon ka, nakakapag-relax ka, may time ka syempre for work, pero meron ka lang nilalaan na maraming oras at araw para sa pahinga. At naiintindihan mo na kung magkatrabaho ko ng sobra-sobra, dapat may time din ako para mag-relax. So kitang-kita ko dito yung balancing buhay meron ka. Kaya ngayon, Aries, sinasabihan ka na yung spirit guides na once you reached the fulfillment of this dream at talagang nailaban mo siya at naibalik mo na yung control ng buhay mo dahil lumaban ka. Pinaglaban mo yung dreams at sumugal ka ngayon, no? Pinatunayan mo na kaya mo at maaabot mo siya. Heto ka. You're living your best life. Okay? You're living your best life. I-claim mo yan. Kunin mo yan, energy na yan. Sulat mo sa baba, I claim I'm living my best life. And it will be yours. Okay? Sun cards being clarified by the Knight of Swords. Yes, things are moving quickly, smoothly para sa'yo. Ready ka na at malaya ka na para habulin naman yung mga bagay na alam mong gusto mo. Hindi ka tulad dati na parang lahi ka nagka-sacrifice, parang noon pinagpapaliban mo lahat ng mga gusto mo to give in para magsakripisyo sa kapatid, sa anak, sa magulang. Pero in the near future, malaya ka na daw habulin yung mga bagay na gusto mo. Yung mga bagay na magpapaligaya sa'yo at magpapa-excite sa'yo. The freedom is yours. Napakaganda nito. Kung ngayon nagkakasya ka sa kakarampot at sa kakaunti para lang makapag-provide for everyone and everything, now, lahat yon kaya mo nang abutin dahil malaya ka na at magkakaroon ka na ng happy, happy life. Congrats po. I-claim mo yan, it will be yours. In your challenge for the week, meron kang resentment and unseen patterns. Yes, sabi ko nga parang meron kang mga kinikim-kim, mga damdamin na dapat nang harapin, no? So kung meron kang mga puot, sigalot, mga tampo, ganyan, kailangan daw ayusin na natin yan, Aries. Maging matured na tayo to face our emotions at pakawalan, i-release lahat ng mga bagay na negatibo, especially negative emotions sa ating katawan. Okay? You also have unseen patterns. Sabi dito, tulad ng sabi ko kanina, meron kang paulit-ulit na ginagawa na mali na. Example, paulit-ulit kang umuutang. Yung utang, binabayaran ng isa pang utang, tapos yung pangalawang utang, binabayaran ulit ng pangatlong utang. So nalulubog ka sa isang pattern na mahirap kumawala. Kaya ngayon, you need to wake up para makawala ka sa control ng isang maling sistema o isang maling galawan. Set yourself free from the wrong pattern in your life. Okay? Halimbawa din, ikaw yung uri ng tao na laging nag-walk out kapag merong pinag-uusapang seryosong bagay. So, na-realize mo, ay, kaya para walang nalulutas sa buhay ko kasi lahi kong iniiwasan. So, now, itama natin para lahat ng problema ma-solve. Okay? In your challenge for the week, meron po kayong The Hanged Man. Ngayong linggong ito, ang panahon para sa iyo, Aries, na maupo at magplano. Main concern mo this week, Aries, ay yung mga para walang delay daw, para walang antala sa ginagawa mo, you need to see the bigger picture. Okay? Kaya daw nahihirapan ka minsan kasi nakatingin ka lang sa isang maliit na bagay. Kumbaga, yung pananaw mo napaka-narrow lang. Kailangan daw nating lawakan, lakihan, para makita natin yung other possible way sa ating problema na makakasolve doon. Kasi kung nasa microscope lang yung tanaw mo, talagang maliit lang yung nakikita mong pag-asa. Sabi mo, ay wala na akong ibang ways. Pero kung lalawakan mo yung tingin mo, ay pwede pala ako doon, pwede pala ito, pwede pala yan. So, i-apply mo dito. E di wala kang delay, wala kang aberya, wala kang pagkaantala. So, yun ang dapat mong gawin ngayon. Kapag nawalan ako ng solusyon sa isang bagay, hahanap ako ng iba. Hindi pwede na ito yung problema, ito yung solusyon, yun at yun lang gagawin mo. No. Be open for other possibilities para makalaya ka dyan. Okay? Clarify natin.
The Hangman's being clarified by, tumilapon, kunin natin the Six of Swords and then the Ten of Cups. Okay? Now, kitang-kita ko dito na meron kang mga iniisip tungkol sa pampamilya. Mga issue ng pamilya, siguro mga gastos, o kaya bills, o kaya obligasyon for the family, and you just want to give them the better life at makaabante na kayo. Yun ang gustong-gusto mo. Pero ngayon, minsan, naramdaman mo yung antala. Parang bakit ang bagal, bakit paunti-unti, o minsan nga talagang walang gumagalaw, di ba? So ngayon, sabi na yung spirit guides, kung gusto mo talagang umabante ang buhay ninyo ng pamilya mo, you need to really find a better solution para maganap yan. Kasi kung konti lang yung nakikita mong paraan, mahirap eh. Kailangan lawakan mo ang pangunawa. Meron ka daw dapat isipin na pinakamagandang plano para ito'y maganap sa'yo, makaabante ka na. Okay? Very important yan. In your fortune, meron kang distant thunder, clear the air. O kung meron daw mga malalabong bagay, mga hindi naiintindihan or misinterpretation, tanungin mo daw, kausapin mo na. Kung meron kayong sigalot o problema sa pamilya, reach out, linawin ang sarili, ipagtanggol ang sarili, mag-explain para planchado, walang aberya. Okay? Another message, you have grace and gratitude. Through gratitude, joy expands. Maging grateful ka daw ngayon. Alam mo, ang pagiging grateful, ang pagiging thankful and appreciative pagdating sa mga bagay na meron ka, malaking magnet yan para dumating pa yung mga mas higit pang blessing. Okay? So always thank God sa prayers. Always be thankful sa paligid mo, sa kung anong meron ka, para dumami pa siya. Okay? In your fortune, meron kang the strength card. Sabi dito, nagbunga ng malaki ang mga pinaghirapan mo. Meron ka daw mga bagay na pinagtiisan noon. Nagpakamartir ka, kinaya mo, hindi ka nag-quit, binigay mo lahat. Makakaasa ka daw ngayong linggong ito ay makukuha mo yung reward mula sa mga bagay na tinapangan mo. Okay? Sabi din dito na yung spirit guides, napakalinaw, Aries, kung ano man daw yung problemang yan na kinakaharap mo ngayon habang nag-uusap tayo, kayang-kaya mo daw lusutan yan. Huwag ka daw matakot. Huwag ka daw papasindak sa problema kasi kayang-kaya mo siya. Tingnan mo naman yung babae sa image natin. Hawak-hawak niya sa bibig yung lion, pero hindi siya kinakagat. Napaka-gentle ng hawak niya. Ibig sabihin, yung lion parang siyang problema mo. Kayang-kaya mo siyang panghawakan. Kayang-kaya mo siyang lusutan. Kaya don't worry. Everything now will be solved para sa'yo. Okay? The strength cards being clarified by the Eight of Swords. Yes, wow. Palakpakan muna. Bago ko sabihin, palakpakan muna. Napakaganda nito. Sabi na yung spirit guides, magkakaroon ka na daw ng lakas na loob na kumawala sa lahat ng kadenang tumatali sa'yo. Meron ka daw self-sabotage eh. Akala mo mahina ka, akala mo hindi ka magaling, lagi mo minamaliit ang sarili mo. Pero dito, you will have a power. Lalakas na ang loob mo para mag-try, para sumubok, para magsalita, para tumayo, para magtaas ng kamay. Meron ka ng lakas na loob at bumabalik na yung kumpiyansa. The confidence that you have right now will really give you a good outcome soon. Drastically, it will change your life. Kaya talaga namang tapangan mo ngayon. Huwag mo isipin na hindi mo kaya. Yun ang totoo magpapabago sa buhay mo. Okay? Congrats po. I-claim mo to, it will be yours. In your divine messages, meron kang don't let your past hold you back. Huwag mo daw hayaan yung nakaraan mo ay makasira or makahadlang sa buhay mo ngayon. Sabi ko nga sa inyo kanina, the past is your hindrance. Kaya forget mo na yan. You also have your commitment is being tested. Yes, tinetest ka lang ngayon, especially sa appearance ng devil card here. Kailangan mo daw ipatunayan kay universe, kay God, kung gaano ka kaseryoso sa isang bagay na hindi ka papadistract sa paligid mo. Okay? You need to focus and give your full attention because your commitment now is being tested. Hanggang saan papanindigan ni Aries yung gusto niya. At yun ang kailangan mo patunayan sa langit. Okay? So, do your best now para ibigay sa'yo yung magandang bunga ng mga wish mo. Okay? In your divine messages, meron kang the Hierophant. Alam mo, narinig ko dito, commit on something that you want. Ipakita mo na responsable ka at papanindigan mo yung mga bagay na pinipili mo.
It's all about you showing up. Dapat nandun ka, pinapakita mo na kaya mo, pinapakita mo na seryoso ka para mahita mo rin pabalik ang magandang resulta. Meron mga umaaligid pong helicopter sa bubong namin, so pagpasensyahan nyo na kung naririnig ninyo, no? Pero parang isa tong malaking indikasyon for you to make a move. Di ba pag nakarinig ka na parang mga helicopter, parang napaka-alert, napaka-ingay, lahat aligaga, yung mga puno sumasayaw in chaos. So parang ikaw, be the best version of you are. Be that guiding light, be that maneuvering power na magawa, makamit, makuha yung gusto mo. Okay? Sabi rin dito ng iyong spirit guides, panahon na para kumawala ka sa traditional na paraan. You need to be innovative this time. Makabago, mag-iisip ng mga bagong paraan para magkaroon ng magandang resulta. Especially here, you have the King of Wands with the Hierophant. Sinasabihan ka na yung alab ng puso mo magpapanalo sa'yo. If you're committed and brave, you can get what you want. Ulitin ko. If you're committed and brave, you will get what you want. Okay? Isa-isip mo yan, it will be yours. Ang outcome mo yan, but first, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have firecracker excitement. Yes, an exciting event will happen soon na talaga namang magpapasigla sa'yo, patungo sa iyong mga dreams. Congrats po. You also have broom, new home, new attitude. Wow! Para po sa iba, meron daw bagong bahay. Maaring yun yung tower moment. New house, new surroundings, new way of living, or bagong lugar. Congrats po. You also have August. Aries, meron ka bang special occasion pag August? Example, birthday ni kapatid, birthday ni pinsan, or anniversary, no? Kung may special occasion kayo sa buwan na to, ibig sabihin, this reading is for you. Pero kung wala naman, may milestone daw po kayo sa buwan ng Agosto. Congrats po. You also have November, August and November. So, special occasions or anniversary, sign yan na para sa'yo to. Pero kung hindi, both months, August and November, meron kayong milestone. So, congrats po. Ang outcome ni Aries for February 1 to 8, meron po kayong the Hermit card. Yes, Hermit card, sinasabi dito na yung spirit guides na you will know the answer. Kung ano man yung mga malabong idudulot na mga pagbabago, basta ikaw stay committed to who you are. Dapat alam mo kung ano talaga yung gusto mo at hinahabol mo para maging single-handedly makadire-diretso ka doon sa ginagawa mong yan. Kailangan talaga natin ngayon, Aries, ng clarity. Saan mo ba gustong pumunta? Saan mo ba balak dalhin tong career na to? Ano ba yung pangarap mong relasyon na gusto mong tumbukin? Dapat malinaw sa iyo yung mga purpose mo eh. Because your purpose will lead you to the right door, will lead you to the right way. Kaya ngayon, habang nanonood ka today, Aries, I need to ask you and sagutin mo to, ano yung purpose ng ginagawa mo ngayon? Kapag nagets mo yan, titibay ka, lalakas ka, dadaanan mo yung mga pagbabagong kinakailangan para makuha siya. Okay? Importante yan. Halimbawa, ang purpose ko kung bakit ako nasa Canada today ay para mapatapos sa college ang anak. So yung purpose na yun, magpapagising sa'yo para tumulay lalo at labanan lahat ng obstacles. Parang ganon. Clarify natin. Hermit card. Oops, tumilapon, kunin natin. Yes, the Five of Pentacles. Nakabaliktad siya. So parang sinasabi dito na you can ask help from other people. Huwag mo daw solohin itong burden or struggle mo para maabot yung pangarap. Alam ko, minsan gusto mong mapag-isa, na parang sabi mo, kaya ko to, magagawa ko to, I'm competitive, I'm ambitious, I'm bold, kayang-kaya ko to. Pero minsan kapag nangihina ka or struggling ka, o marami kang question mark na hindi sigurado, other people may help. So tumanggap ka doon ng tulong mula sa ibang tao para gumaan, bumilis, at umayos yung proseso. Collaboration will be your power this time. At doon, bibilis ang sagot at makukuha mo agad yung goal mo. Okay? So, Aries, ito po ang inyong February 1 to 8. Sana po yung nakaresonate ka. Comment down below, babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga mahal kong Aries today. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.